Ano nga ba ang mga bagong development sa mga XRP ETF? Ngayon mga ka-crypto, may malakas po na balita mula sa XRP market. Ayon po sa influencer na si Amonex, bumili ang mga XRP ETF clients ng $89.65 million worth ng XRP sa isang period lamang. Ito po ay nagdala sa total ETF held net assets sa $723.05 million. Malinaw na bullish ang tono ni Amonex dahil ipinapakita po nito na mga malalaking investors po ay patuloy na gumagamit ng ETF para magkaroon ng exposure kay XRP. Kaya sa pananaw po ng market, ito ay hindi ordinaryong galaw, kundi institutional positioning na nag-i-indicate or nagsasabi or nagpapakita ng confidence at long-term allocation dito kay XRP. Ano naman po ang ibig sabihin ng mga malalaking ETF inflows? Ang scale ng pagbili ay nagpapakita na ang mga ETF clients ay seryoso sa XRP exposure. Isang addition po na $89.65 million sa loob ng isang period ay malaking jump or pagtalon para sa ETF demand. Ngayon, lampas na po sa $700 million ang total assets under management ng mga XRP ETF. Para po sa maraming mga institutional investors, ang ETF ay efficient na paraan para makapasok sa crypto dahil po sa regulated access, professional custody at saka simplified reporting. Hindi po tulad ng direct holding, mas madali ang entry sa market, mas kontrolado po ang risk at compliant sa corporate policies. Paano naman po nakakaapekto ang ETF holdings sa liquidity? Ang rising XRP ETF holdings ay may epekto po sa active trading. Kapag ang mga ETF ay nag-absorb ng malaking volume, maraming tokens ang napupunta sa long-term custody. Ito po ay nagbabago ng liquidity dynamics ng market over time. Ngayon ay ang mas kaunting XRP ang readily available or handa po sa mga exchanges ay sensitive. Yan, magiging sensitive po ang presyo dahil sa bagong demand. Para po sa mga traditional investors, ang regulated products tulad po ng ETF ay bridge or tulay sa crypto ecosystem na nag-aalaw or nagbibigay po ng pahintulot sa kanila na makapasok ng hindi gumagamit ng mga spot exchanges. Kaya ang resulta po nito, mas stable at saka predictable ang investment base or pundasyon ng investment. Ngayon ay bakit po ba bullish ang pananaw ng analyst? Yan, si Amonex dito, ayan, ay sinasabi po niya na ang latest ETF purchase ay bullish. Ngunit, kailangan po nating tandaan na isang single na malakas na inflow ay hindi po agad nagbibigay ng kasiguruhan ng isang sustained na trend. Ang future ETF activity ay maapektuhan pa rin ng mga macro factors tulad po ng regulatory updates at saka institutional risk appetite. Gayunpaman ang magnitude ng inflow na ito ay nagpapakita po ng heightened interest mula sa mga malalaking investors. Para po sa XRP Army, hindi lamang ito number game, kundi confidence signal na ang asset ay patuloy na nakaka-attract or nakakaakit ng regulated capital. Ito rin ay indicator na may institutional commitment sa market structure ni XRP. Ano naman po ang papel ng Vanguard sa bagong inflows? Ang isa pang factor ay ang Vanguard. Ito po ay isang $11 trillion asset manager
na nagbukas ng access para sa higit 50 million clients nila sa crypto ETF. At kasama na po dyan ang XRP ETF. Ito ay malaking deal dahil dati skeptical po sila talaga pagdating sa mga cryptocurrencies. Ngayon, ang demand pressure ang siyang nagbago ng strategy at nagdala po ng bagong liquidity sa ecosystem ni XRP. Ang institutional adoption tulad po nito ay nagpapakita ng shift sa market perception mula po sa speculative instrument papunta sa regulated financial product. Ito rin po ay nagpapahiwatig na may long-term base para sa price stabilization at saka growth. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ETF structure para sa mga institutions? Para po sa maraming firms, ang ETF ay nagbibigay ng simplified custody at regulated framework. Hindi na nila kailangang hawakan ang crypto ng direkta na may mataas na operational at saka compliance risk. Ito po ay praktikal para sa risk-managed portfolios, lalo na sa firms na regulated ng financial authorities. Ang result ay large-scale entries sa market ng hindi destabilizing. Kaya kahit single period purchase lamang ito, ang psychological effect sa market participants ay malaki. Nakikita po ng ibang traders na ito ay bullish momentum na pwede pong mag-trigger or magdulot ng further inflow sa mga susunod na linggo. Ngayon ay ano po ba ang potensyal na epekto ng presyo dito kay XRP? Ayan, ang rising ETF allocations ay nagbabago po ng supply-demand balance. Ang mas kaunting XRP na available po sa mga exchanges ay kapag dumating ang bagong demand, mabilis po ang upward pressure. Ang perspective po ng analyst dito tulad ni Amonex ay nagpapakita naman na ang market ay sensitive sa mga institutional na galaw. Ang ETF inflows ay parang silent accumulation. Hindi po dramatic ang pump, pero foundational. Kung tuloy-tuloy po ang trend, posibleng maabot na XRP ang sunod na resistance zone. Ito rin ay nagbibigay ng signal na ang institutional backing ay mas matibay kaysa retail speculation lamang. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Yan mga ka-crypto, bantayan po natin ang susunod na ETF reports. Ang consistency sa inflows ay mas mahalaga kaysa single period purchases. Ang macro conditions, interest rates, at saka regulatory news ay makakaapekto po sa momentum. Pero malinaw, ang bagong $89.65 million na inflow ay nagpapakita ng institutional confidence. Para po sa XRP Army at mga traders, ito po ay paalala na ang market structure ay unti-unting nagiging professional, regulated at saka mas predictable. Kaya sa simpleng salita, ang mga XRP ETF ay patuloy na nagtatayo ng matibay na investment foundation habang lumalakas po ang price potential. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.